News. Si Senator Francis Tolentino nandiyan na. Magandang umaga po, Senador Tolentino. This is Aljo Bendijo, Sen. Live na po tayo sa RMN. DZXL News. Magandang umaga sa inyo sa baybay. Ano po ang assessment ninyo sa dito po nangyaring oil spill at yung tugon ng pamahalaan po dito, Senador? Tayo po yung nag-file ng resolution nung Lunes. Yung tugon, okay naman po. Yung Coast Guard pinipilit. Opo. Senador? Opo. Okay. At tama po. May tugon po ang pamahalaan. Yung sinasabi ko po, tama naman yung Coast Guard. Sinisikap nilang masaipon yung laman ng tanker. Pero yung BIPAR medyo mabagal po. At ang tagal po bago nila sabihin na hindi safe yung mga isda. Yun nga. Nauna pa ho yung mga local government units natin. Opo. At ang nakakapagtaka ngayon, nag-file na nga ako ng resolution, hindi para registered si Terra Nova. Nako. Hindi rehistrado, walang records. So marami pa. Kumbaga, wala palang ganyan. Kumbaga, wala itong kung sa sasakyan pa, hindi nakarehistro ito sa LTO. Colorum. La Colorum. Patay Opo, tayo dyan. hindi nakarehistro sa Marina. So, nakatakot po yung ganyan. Paano insurance mo niyan? Ayun na nga po, hindi natin alam nito. Kaya yung pinatatawag naming hearing, malalaman lahat yan. Hindi dapat payagan po yung ganon. Ang laki ng damage na binigay nito hanggang dito na sa amin sa Cavite. Nako. Paano? Sir, bilang mambabat. Bakit ho ganun sa isda, no? Apo. Bakit ho ganun sa Pilipinas? Kung hindi po nangyayari mga ganitong klase sa kunin, hindi natin malalaman, nakakalusot pa rin ng mga ganyang klase bakolorum. Yan na nga ho. Yan ang hindi ko malaman kung ilan lang naman ang barko natin. Ilan lang. Siguro po yung Marina dapat matalas din sa pagpunan nito. Ganon din ang Coast Guard. Hindi naman gaya ng kotse ito na napakaraming tumatakbo sa lansangan. Milyon. Palagay ko, ang tanker natin, ilan lang yan. Baka bilang lang yan sa petsa ng kalendaryo. Yung nakarehistro, kung hindi ako nagkakamali. So dapat matutukan po nila ito. Opo, bilang archipelagic country ang bansa, kilala po ang Pilipinas na talagang gumagawa tayo ng mga ganyang klase mga sasakyang pandagat. Pag may mga ganitong klase mga disgrasya, dapat handao tayo Parang hindi Ayun na nga po, sinisita natin yung mga ibang bansang naglalayag sa atin. Sa West Philippines yun pala. Tayo mismo hindi rehistrado. Ano ba ito? At unsafe for navigation. Opo. Ano po comment ninyo sa sinasabi po ng Coast Guard na hayaan na lang natin yung mga kumpanyang yan na linisin ng karagatan dahil may insurance naman yan. Kami naman antabay lang. Kulang din kami sa equipment. Katulong po sila. Dapat hindi pinapayagang maglayag. Yun. Lalo kung masama ang panahon. Dapat nahaharap. May mga district offices naman po ang Coast Guard. Dapat po yan merong notice na hindi, pag signal number 1 na, hindi na dapat lalong ganito may mga kargamento na delikado po sa environment natin. Okay. Reaksyon niyo po dito po sa budget muna, sir. Na-surpass daw yung budget utilization projections natin by ilang porsyento last year. Mas malaking budget ngayon sa tingin ninyo. Magagamit ba ito sa tama? May mga unprogrammed funds pa. Yatang isinisiwalat ng iba dito. May mga pork barrel pa. Magkakaroon po kami ng budget briefing parang sa, kung hindi ako nagkakamali, mga second week of August pa. Doon namin malalaman lahat yan. Mahaba kasi ang mga detalye nito So yung DBCC explain po lahat yan sa amin. Opo, binawasan din ng travel fund ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano pong masasabi ninyo? Decision po yun ng executive branch kung hindi masyadong kailangan ngayon. Pero sa akin palagay, maraming paglalakbay na kailangan pa. Kausap ko po yung ilang kinatawan kahapon ng pamahalaan ng France na bisita ng Pilipinas ngayon, hinihintay din nila ang Pangulo doon. Dahil yung bansang yun, handang tumulong sa atin. At marami pa sigurong ganun bansa. Pero desisyon po yan ng Pangulo kung lilimitahan na niya yung kanyang pagbabiyahe. Ano po ang, may iba po ako, ano po ang inyo namang saloobin dito po sa
kawalan daw ng master plan ng